Ako ang mabuting pastol. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. At ako nama'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kapatid, mga magulang, avid listeners of this program, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. RMN Dipolog .weebly.com po ang ating website. O makita at mapakinggan sa website na yan, mga kaibigan at mga kapatid. rmndpolog.weebly.com. Sa AM band, sa ating mga radyo, okay, as usual, 98.1, no? I'm sorry, no? 981 sa ating mga radyo, no, sa AM band. At ikinagalak po natin ngayon na ibalita sa inyo na ang ating FM band, no, sa RMN Dipolog, ang 94.1 FM. Okay, on the air na naman, no, mga kaibigan at mga kapatid. So, mapakinggan tayo sa dalawang band, no, sa RMN Dipolog, sa AM band at FM band, no, mga kaibigan at mga kapatid. So, ating ulitin sa AM 981, no, sa ating mga radyo, at saka sa FM 94.1, no, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. So, mapakinggan tayo, no, sa dalawang band sa ating mga radio, no, mga kaibigan at mga kapatid. At teka, sandali. Okay, no, mga kaibigan, mga kapatid, ang pizza po natin ngayon, ika-6 sa buwan ng Oktubre. Okay, nasa taong 2013 pa rin tayo ng mga kaibigan at mga kapatid. Okay, binasa natin ang Aklat ng Juan sa Kapitulo 10, versikulo 14 hanggang 16 ng mga kaibigan at mga kapatid na nagsasabi sa pagkamabuting pastol ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ito ang binasa natin, no? Sa pagsimula sa ating palatuntunan ngayon, dahil kung natandaan ninyo, hindi pa tayo tapos, no, sa paksa tungkol sa otoridad ng simbahan o saan galing ang otoridad ng simbahang Katoliko. Dahil pag sinabing isang pastol sa isang kawan ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi natin magawang iwasan
ang pag-iisip na kailangang may isang supremo, kailangang may isang leader o pangulo sa isang kawan. Hindi naman natin maiwasan na kapag ang pag-usapan natin tungkol sa iglesia o tunay na iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin maiwasan ang ma-remind sa ating lahat. Dahil ang dami kasing mga iglesia, ang dami kasing mga religion ngayon sa ating mundo. Pero kailangang ating uulit-ulitin ang pagsasabi ng isang katotohanan na parang binaliwala sa karamihan ngayon sa ating mundo. Dahil kahit na ngayon, ang dami pa ding nag-iisip na gagawa ng mga sariling religion o gawa ng mga sariling samahan. At ang sabihin natin hindi maganda dahil ang mga pangalan na ginamit nila sa pagtatag, sa pagtayo ng sarili nilang mga samahan, yung mga pangalang mababasa sa loob ng Biblia. At alam naman nating daming mga kapatid natin na ang daling madaya ng dahil lang sa pangalan. Dahil mababasa sa loob ng Biblia ang pangalan, daming madaya na sa pag-anib sa mga samahang ito dahil mabasa sa loob ng Biblia ang pangalan o katawagan ng kanilang samahan o ng kanilang iglesia. Just for example, sa samahang ang ipinangalan nila, yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Example o halimbawa, Iglesia ni Cristo. Ang daming mga samahan ngayon sa ating mundo ang gumamit sa katawagan o pangalang yan na ipinangalan nila sa kanilang samahan, pangalan na mababasa sa loob ng Biblia. Natural naman kung hindi nila gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi paniwalaan ng mga tao. Dahil pag sinabing Biblia ang ating basihan sa ating pananampalataya, kailangan isabi nila mababasa sa loob ng Biblia. Pero ang Iglesia Katolika, sa pangalan pa lang, sabi nila ay hindi na makapasa dahil ang pangalang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay hindi mababasa sa loob ng Biblia. So sabi nila, paano natin mapapaniwalaan ng Iglesia Katolika na pangalan pa lang, no? Ay hindi mababasa sa loob ng Biblia. So mga kaibigan, mga kapatid, so ang style, ang mga pamamaraan ngayon sa tao sa paggawa ng samahan, talagang gagamitin nila ang mga pangalan na mababasa sa loob ng Biblia at ito'y gagamitin nila sa pagtayo ng sarili nilang iglesia. So, para paniwalaan ito ng mga tao. Pero, ating i-remind sa inyong lahat ngayon na nakikinig sa palatuntunan ito na hindi basta gumamit sa pangalan o ginamit ang mga pangalan sa loob ng Biblia o mga salita na nasa Biblia, hindi agad natin sabihin nating paniwalaan na natin agad dahil ang dali lang gagamit ng mga talata ng Biblia. Ang dali lang ang paghanap ng mga verses o mga talata sa loob ng Biblia at ito ay gagamitin natin sa ating pagtuturo sa mga tao. O mga kaibigan at mga kapatid, kahit na ako si Veritas, pwede akong gagawa ng samahan dahil pwede naman yan, dahil ang ating gobyerno ay hindi naman tayo pinagbawalan na magpa-register o magpa-rehistro sa bagong religion na maisip natin kung gusto natin, di ba? Kung
i-provide mo lang ang mga requirements no sa pagparehistro, talagang tatanggapin ng ating gobyerno ang ating pwedeng gawing bagong samahan na ang ipangalan natin ay yung pangalan na mababasa sa loob ng Biblia. Pwede ako makagawa ng ganyan, no, mga kaibigan, mga kapatid. Pero kung ating pag-usapan ang katotohanan tungkol sa iglesia o sa religion na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, matagal na itong natatag niya noong unang siglo pa, no, mga 33 AD. At ito'y sabi niya matatag dahil kahit na ang kadiliman na hindi makakapanaig sa kanyang samahan o sa kanyang iglesia na natatag. So kung ating pag-usapan ang tunay na iglesia, ang dali lang hanapin natin, no, kung talagang sinusuri natin ng mabuti ang mga samahan o ang mga religion ngayon sa mundo. So simple lang, kung ang ating samahan ay yung samahan na nasimulan ng ating Panginoong Hesukristo na nagpapatuloy hanggang ngayon, yan na ang tunay na samahan. Kahit na hindi pa natin pangalanan yan, talagang tunay na samahan yan kung talagang ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtatag nito, di ba? Dahil, for example, kung babasahin natin ang Biblia, wala tayong mababasa sa loob ng Biblia na kailangang lagyan ng pangalan o lagyan ng name tag, for example, sa labas ng, sa harapan, sa labas ng simbahan, yung building. Lagyan ng tag, name tag, na, for example, Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Cristo. Okay, sa loob ng Biblia, wala po tayong mababasa na gano'n, na kailangang lagyan ng name tag ang simbahan, lagyan ng Iglesia ni Cristo. Gagamitin yung mababasa sa loob ng Biblia na sa Roma 16:16, for example, na Iglesia ni Cristo. Hindi po sinabi o hindi po mababasa sa loob ng Biblia na kailangan ang katawagan na yan o yung pangalan na yan ilagay yan sa harapan sa labas ng ating simbahan. So, but it does not mean, hindi nangangahulugan na ang isang iglesia hindi na tama, hindi na totoo kung hindi linagyan ng name tag. Kahit na ako, for example, dadalo ako sa mga meeting. Tapos may instruction ang kapulungan na yon sa meeting na kailangang maglagay ng name tag. At nagkataong hindi ako nakagawa ng name tag. At sa pagpasok ko, hindi ibig sabihin na nawala na ang pangalan ko nang dahil hindi ako nagdadala o gumawa ng name tag na nagsilbing identifying marko sa loob ng kapulungan o ng isang meeting. So, hindi ibig sabihin na hindi na ako, for example, si Silbert kung hindi ako naglagay ng name tag. Ganun din ang tunay na samahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nakadaan kayo sa ating cathedral dito sa Dipolog, siguro hindi natin mababasa sa labas na ito ay Iglesia ni Cristo or Iglesia Katolika. Maliban na lang sa ilang mga simbahang Katoliko na linagyan nila ng name tag o parang identifying ba na mababasa na ito ang Iglesia Katolika. Pero ang daming mga simbahang Katoliko na hindi na naglagay ng name tag, pero ating malaman na ang itong mga simbahan na ito ay talagang mga simbahan ng Iglesia Katolika. Dahil yung mga identifying marks, for example, yung mga larawan ng mga santo, makikita natin. At saka yung simbolo natin sa Christianity, yung krus, makikita natin. At kahit na hindi pa lagyan ng name tag ito, o kung sa history, ito'y mapapatunayan natin na si Kristo ang nagtatag sa samahang ito, ay hindi tayo makaiwas sa katotohanan yan na itong Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Kristo. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, yung mga objection, for example, nila na
kanilang gagamitin ang Roma 16:16 for example, sabi nila, no? Sa ating mga kapatid na mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Sabi nila, ang tunay daw na samahan ng ating Panginoong Jesucristo ay yung samahan na ginamit na katawagan o ginamit ang pangalan ng ating Henoong Jesucristo sa pagbigay name tag sa samahang ito. So, kailangang tawagin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayong mga Katoliko, malinaw, sabi nila, sa simula nang hindi pa pinalitan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ng Katoliko, dahil sabi kasi nila, ang pangalan ni Kristo daw ay pinalitan ng pangalang Katolika o Katoliko. Ang gumawa niyan sa pagpalit ng pangalan ay yung obispo natin na si Obispo Ignacio noong, hindi ko nakalimutan, 107 or 110 AD. Okay, tinawag kasi ni Obispo Ignacio na ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, tinawag niyang Katolika. Dahil ang ibig sabihin po sa salitang Katolika ay universal. Para sa buong mundo. At saka sa mga panahon na yon, meron na kasing mga tao na ang kanilang paniwala ay parang gusto silang magsasarili. For example, humiwalay sila sa samahan na original na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, shall we say, yung grupo ng mga apostol noon, dahil sa kanilang pag-interpret sa mga salita ng Diyos, ay parang makagawa sila ng bagong interpretasyon na sasalungat sa interpretasyon sa grupo ng mga apostol. So, gusto nilang mag-insist na sila ang tama. Kaya, gusto silang humiwalay at sasabihin nilang ito ang tunay na Christianity. Tapos, yung grupo ng mga apostol, bakit ganito ang nangyayari? Ay, hindi naman natin, sa katotohanan kasi, hindi natin matanggihan na may hula na talagang mangyayari ang ganyang mga senaryo o mga pangyayari, no, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa hula po, talagang merong mga tao ang humiwalay at magtatag ng sarili nilang mga samahan. Kaya, yung mga, halimbawa, yung isa sa mga naging obispo sa panahong yon ay si Obispo Ignacio, na sa ating pagbasa ng history, isang martir na Kristiyano. No, the third bishop, ikatatlong obispo doon sa Antioch, no? Iglesia ng Antioch noon, no, mga kaibigan ng mga kapatid. Siya ang unang gumamit sa pangalang yan. Ginamit niya sa pagtawag sa iglesia na tunay na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang logic po natin yan, dahil ang iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo, yun ang pinangalanan o tinawag ni Obispo Ignacio na Katolika. Therefore, hindi po magkaiba ang tunay na Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika. Iisa lang. Simple logic lang, simple reasoning lang, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo mga Katoliko, bakit magpadala pa tayo sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo kung magtuturo sila, mangangaral sila sa radyo, sa telebisyon at sa kung saan man, no, sa mga debate? Sa kanilang pangangaral ay parang gusto nilang ipaalam sa publiko o natin na tayo mga Katoliko lalabas sa ating pagkakatoliko dahil ang tunay na simbahan o samahan na natatag ng ating Panginoon Jesucristo ay Iglesia ni Cristo. Ang punto po natin dyan, bakit tayo mga Katoliko
mag-Iglesia ni Cristo pa tayo na itong Katoliko, ito na ang tunay na Iglesia ni Cristo na tinawag lang sa ibang katawagan sa kanyang descriptive name na Katolika, ibig sabihin universal. Dahil isa yan sa mark, isa yan sa yung sinabi nating descriptive name ng simbahan. Ginawa ni Obispo Ignacio yan para mabigyan ng identifying mark ang tunay na Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia ni Cristo kasing tunay, ang isa sa katangian nito ay yung pagka-universal. Sabi kasi ng ating Panginoong Jesucristo na gawing disciples ang lahat ng mga tao sa mundo. Kung pwede, di ba? Yun ang instruction ng ating Panginoong Jesucristo na go and preach the whole world. Ibig sabihin, gusto niyang masakop ang buong sanlibutan sa kanyang samahan o ng kanyang iglesia. So, naisip ito ni Obispo Ignacio sa panahon niya at hindi lang siya ang nag-isip. Meron pang mga kasama niya na ganon din ang pag-iisip, pero sa nabasa natin sa history, siya ang na-recognize na unang gumamit sa katawagan na yan, Katolika. Descriptive name yan, ginamit niya yan sa pag-identify, sa pagtawag sa Iglesia ni Cristo. O sa Iglesia ng tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi po magkaiba ang Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika. Dahil ang tinawag ni Obispo Ignacio na Katolika ay yun namang isang Iglesia ng tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, kung hindi pa ninyo alam ang argumento natin ito, makinig kayong mabuti. Dahil ito ang ginamit nating argumento na ang daming mga nakaharap nating mga hindi Katoliko ang nagsasabi na, ayan ba veritas? Totoo nga, no? Bakit pa kayong mga Katoliko, mag-Iglesia ni Cristo pa kayo, na yung Iglesia ni Cristo sa Biblia, ay yun naman ang Iglesia Katolika. Ibig sabihin, isa lang ang Iglesia ni Cristo sa Biblia at Iglesia Katolika. O mga kaibigan, mga kapatid, katulad sa ginawa na nating halimbawa, paulit-ulit na natin itong ginawang halimbawa sa ating mga misyon o mga kaibigan, mga kapatid. Na just like for example, si Simon Pedro. Si Simon Pedro, Simon ang unang katawagan niya, di ba? Tinawag lang siya ng Simon. Tapos pinangalanan siya ng ating Panginoong Jesucristo na Pedro. Ibig sabihin bato, di ba? Rock. Pinangalanan siya ni Kristo na Peter. O sa Aramaico, Sipas. Means, so ibig sabihin rock. Nang dahil ba tinawag siya ng ating Panginoong Kristo sa ibang katawagan, no, Pedro, ibig ba sabihin na yung Simon na pinangalanan ng Pedro ay dalawang magkaibang tao? O iisa lang si Simon at Pedro? So ang tamang sagot po, yan, iisa lang si Simon at Pedro dahil ang pinangalanan na Pedro ay yun naman din, no? si Simon. So hindi magkaiba si Simon at Pedro. So nagkataon lang na sa dalawang katawagan siya nakilala. Una yung Simon at saka nakilala naman siya dahil pinangalanan siya ni Kristo na Pedro. So dalawa na ang katawagan niya, mga kaibigan at mga kapatid. So, simple lang dahil iyong pinangalanan o tinawag ni Obispo Ignacio na Katolika ay iisang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, iisa lang ang Iglesia ni Cristo sa Biblia at Iglesia Katolika. Pero, yung iba naman nagsasabi na kung iisa lang ang Iglesia ni Cristo sa Biblia at Iglesia Katolika, bakit po ang mga turo ng Iglesia Katolika ngayon magkaiba sa mga katuruan ng unang Iglesia noon sa unang siglo? Kung totoong ang Iglesia Katolika ay iisa lang sa tunay na Iglesia ni Cristo na binanggit ng Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, yun, allegation lang yan, no? Yung sinabi nilang mga turo ng Iglesia Katolika magkaiba o sabi pa nila magkasalungat sa mga katuruan na mababasa sa Biblia, yun lang, interpretasyon lang nila yon, no?
mga sariling kuro-kuro at pangunawa na gumamit naman sila ng mga bersikulo, pero actually misinterpretations lang, no? Mga maling interpretasyon sa Biblia na sabi nila ito ang tamang interpretasyon. So yan ang gawin nilang proof daw, katibayan na ang Iglesia Katolika ay hindi tunay na Iglesia ni Kristo o hindi tunay na samahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa mga katuruan na salungat daw sa Biblia. So mere allegations lang, no? Dahil tayong mga Katoliko, yung mga katuruan na sinabi nilang mga mali, sinagot naman natin yon lahat, no, mga kaibigan at mga kapatid. Like for example, tungkol sa mga larawan. Atake nila, Diyos-Diyosan daw ang ating mga larawan. Pero ating napatunayan na sa Biblia, 2 uri po ang mga larawan. Totoong may mga larawan na ipinagbabawal ang ating Panginoong Jesucristo, yung ginawang mga Diyos-Diyosan ba? Yung mga larawan na sinamba bilang Diyos. Yun, for example, halimbawa dyan, yung ribulto o larawan ni Baal. No, ginawa nilang Diyos-Diyusan si Baal, kaya nagkamali sila. Pero ang ating mga larawan sa Katoliko, hindi natin ginawang mga Diyos ito. Mga simbolo lang ito. Dahil ang mga may-ari po ng mga larawan na ito ay yung mga banal. Hindi po bawal ang paggawa ng mga larawan sa ating pananampalataya bilang simbolo lang, no, mga kaibigan, mga kapatid. At saka yung ginawa natin ng larawan o ribulto, yung may koneksyon sa ating pananampalataya sa Diyos. Just for example, ang ating Panginoong Diyos, sinugo niya si Moises noon sa paggawa ng larawan ng kiruben. Mababasa natin yan sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22. So yung object na may connection sa ating pananampalataya sa Diyos, hindi yan bawal kung gagawa tayo nito. Just like for example sa keruben, no? Di ba ang keruben ay anghel at yung sinugo niya si Moises sa paggawa ng larawan, larawan ng isang anghel. So yan ang ginawa nating halimbawa na hindi po mali ang paggawa ng mga larawan ng mga banal dahil ang anghel ay banal, di ba? Holy, no? Kumbaga sa English. At wala namang turo ang simbahang Katoliko na ang ating paggawa ng mga larawan ay ginawa natin ito upang sambahin bilang Diyos. Wala namang turo ang Iglesia Katolika na ganyan. Dahil malinaw po ang sinabi ng Biblia na ang pagbabawal sa Diyos sa larawan ay yun lang gagawing Diyos. Dahil malinaw po ang sinabi niya sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Then sinabi niya na huwag kayong gagawa ng mga ribulto o mga larawan at yuyukuran ninyo bilang Diyos. Dahil paggawa na ng ibang Diyos, pagsamba na sa ibang Diyos ang ginawa ninyo kung ganon kayo sumasamba. So, kung ang Katoliko ang natamaan sa kautusan ng Diyos na yan, ano bang turo? Ano bang libro ng simbahang Katoliko ang nagsasabi na yung mga larawan natin ay ginawa natin mga Diyos o sinasamba natin bilang Diyos? At saka kung meron tayong mga ginawang pagluhod sa harap ng larawan ng mga santo, ang ibig sabihin sa luhod o pagyukod sa mga ito ay yung pag-venerate lang o pag-honor. Hindi po kasi lahat na pagluhod ay idolatry na, no? Ang nakaproblema po natin sa ating karamihan ngayon na nagbabasa sa Biblia, isa lang kasi ang alam nilang ibig sabihin sa yung posisyon ba sa pagluhod o yung pagyukod. Dahil tayo mga Katoliko ay luluhod sa harap ng mga larawan ng mga santo, ang nasa isip tuloy agad nila, sinasamba na natin bilang Diyos. Hindi po ganon. Dahil halimbawa, ang isang bata na luluhod sa harap ng kanyang mga magulang sa pagmakaawa para hindi siya papagalitan o paparusahan dahil, for example,
hindi niya sinasadya, no? Sa paglalaro niya sa kanilang bahay, nahulog ang figure nila sa bahay. Tapos nasa isip niya, pag uwi ng mga magulang niya, siguro papagalitan siya at paparusahan siya. So sabi niya, pagdating ng nanay at tatay ko, itong gagawin ko, magmamakaawa ako at luluhod ako sa kanilang harapan. O yung ganyang klaseng senaryo ng mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin ba na kapag ang bata luluhod sa harap ng kanyang mga magulang, ibig sabihin ba ang kanyang mga magulang inisip na niya o sinambanan niya bilang Diyos? Hindi po ganon. Dahil merong pagluhod na sa pagpakita lang ng pagmamakaawa. Merong pagluhod sa pagpakita lang ng respeto o pagbigay galang, pero hindi samba bilang Diyos. Yan ang hindi nila alam. At maraming mga talata naman ng Biblia na pwedeng magamit natin bilang suporta, katibayan na ganon ang nasa Biblia. Hindi po lahat ng act, no? Sa paggawa ng pagluhod, automatically ating i-interpret o ating sabihin agad na ito ay idolatry na dahil sinasamba na bilang Diyos. Hindi po ganon. Dahil malinaw po ang nasa Biblia. Magkaiba po ang luhod o honor na ginawa natin sa harap ng mga santo at saka yung samba natin sa Diyos. Mataas po ang samba natin sa Diyos. Tinawag yan sa Grego na latria. Supreme kind of worship. Hindi kasi nila alam yan dahil ang interpretation nila, ang intindi nila sa luhod natin sa mga larawan ng mga santo, ginawang Diyos-Diyos na natin. Diyos-Diyusan. Hindi po ganon. So, sa tema o sa paksa tungkol sa mga larawan, idetalye natin ito. Binanggit lang natin ito dahil yung sinabi natin na ang Iglesia ni Cristo sa Biblia at Iglesia Katolika ay iisa, sabi nila, paano po maging iisa ang tunay na Iglesia ni Cristo at Katolika na ang mga katuruang Katoliko ngayon ay salungat sa mga katuruang nasa Biblia? So, ang ating response dyan, isip lang nila yon, interpretasyon lang nila yon. At dapat makinig tayo kung ano ang mga sagot Katoliko sa mga paratang nila tungkol sa ating pananampalataya. Katulad, ibigay ko sa inyo ang aking sarili, no, bilang halimbawa. Na ako noon, muntik akong maging Iglesia ni Cristo. Muntik din akong maging Iglesia ng Diyos, yung kay Herbert Armstrong na may plain truth. Dahil nagbabasa ako ng pasugo at nakadalo ako ng pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Dahil noon meron akong kaibigan na inakay niya ako na makinig sa Bible exposition o pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. At noon, nang hindi ko pa alam ang mga sagot Katoliko tungkol sa mga atake o sa mga pananampalatayang Katoliko na hindi nila naunawaan, hindi ko pa alam kung ano ang mga sagot Katoliko dahil wala pang Katoliko ang parang naging kasangkapan na maliwanagan ako. So, muntik ako noon na aanib sa samahan ng mga Iglesia ni Cristo. At hindi lang natuloy dahil kinumpara ko ang nalalaman ko din sa Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong na pareho dyan na ang mga pangalan ng kanilang mga samahan ay nandyan sa Biblia, di ba? Dahil yung Iglesia ni Cristo mababasa sa loob ng Biblia yan, di ba? Ang katawagan na yan. Yung Iglesia ng Diyos naman mababasa din sa loob ng Biblia, ang katawagan na yan. So parehong mababasa sa loob ng Biblia ang pangalan ng kanilang mga samahan. Kaya muntik akong nadala. Hindi lang natuloy ako sa Iglesia ni Cristo dahil kinumpara ko sa Iglesia ng Diyos ni Herbert Armstrong. Parang mas gusto ko ang interpretation sa Iglesia ng Diyos. So hindi natuloy ang pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo. At muntik akong aanib sa Iglesia ng Diyos. Pero hindi nagtagal, merong mga tao na kinasangkapan ng siguro ng ating Panginoon na maliwanagan ako sa simbahan Katoliko. Nakadalo ako ng Bible seminar sa grupo ng mga
Catholic Faith Defenders. At sa pagdalo ko, yung mga nalaman ko sa ibang religion, halimbawa tungkol sa larawan o atake sa larawan, nasagot ng mga Katoliko sa seminar na yon. At sabi ko sa sarili ko, meron palang paliwanag, meron palang sagot ang Katoliko dito. Mga 3 tanong lang yon na nalalaman ko sa ibang religion na nasagot at katanggap ko ang mga paliwanag nila. Yung tungkol sa larawan, tungkol sa purgatorio, na kahit na hindi mababasa ang purgatorio, no, letra por letra sa loob ng Biblia, pero nasagot nila sa pagsasabi na totoong hindi mababasa ang salitang purgatorio, pero ang ibig sabihin sa salitang purgatorio ay nandyan sa Biblia. Yung matanggap mo ang salvation, pero dadaan ka pa ng purifying fire. Yung sa 1 Corinthians 3:15. No, sa paksa tungkol sa purgatory, ating italaka ito ng mabuti, no, mga kaibigan, mga kapatid. No, hindi mababasa ang terminology but ang essence nandyan sa Biblia. Kaya naniniwala ako sa purgatory ngayon, hindi dahil mababasa ang salitang purgatorio sa loob ng Biblia, kundi nang dahil sa essence sa doktrina na yan, na nandyan sa Biblia. Yung makamtan natin ang salvation o makapunta tayo sa langit, pero idaan muna tayo sa purifying fire na tinawag natin na purgatory. Dahil sa langit kasi walang makapunta doon na kahit na may maliit na spots o yung mga kasalanan ng mga kaibigan, mga kapatid. Lahat ng makapunta ng langit purified na. Wala ng mga mansa, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang essence lang na purifying fire o anong uring purification yan, hindi natin masisiguro. But purification, that is very, very sure. Sure tayo na purifying yan. Yung sa 1 Corinthians 3:15. Tulad for example sa salitang Trinity. Merong mga born again, merong mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia at naniniwala din sa doktrina nating Katoliko tungkol sa Trinity. Just like for example, mga Seventh-day Adventists at saka yung ilang mga born again, even Protestants. Naniniwala sila sa the Holy Trinity. Kahit na ang salitang yan, hindi mababasa sa loob ng Biblia. Dahil sabi nila, totoo na hindi mababasa ang Trinity, but ang essence nandyan sa Biblia. Ano ba ang ibig sabihin sa salitang Trinity? No? Iisang Diyos na nasa 3 persona. So talagang hindi nga mabasa ang salitang Trinity, pero ang ibig sabihin nandyan sa Biblia. So sabi nila, at yun naman ang ating pinaniniwalaan, naniniwala tayo sa doktrina ng Santissima Trinidad, hindi dahil mababasa ang salitang yan sa loob ng Biblia. Naniniwala tayo sa doktrina ng Santissima Trinidad dahil ang ibig sabihin o ang esensya nandyan sa Biblia. Ano ba ang essence ng Trinity? Na ang isang Diyos nandyan sa 3 persona. May mababasa ba na ang Ama ay Diyos? Meron. May mababasa ba na ang Anak ay Diyos? Meron. Ang Espiritu Santo? Meron. Pero hindi sila 3 Diyos, but iisa lang. May mga talata ng Biblia na susuporta dyan. So, nandyan ang essence sa Biblia, kaya pinaniniwalaan natin kahit na ang salita na ginamit natin ay wala sa loob ng Biblia. Hindi naman kailangan lahat babasahin sa loob ng Biblia, kahit ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo kung tatanungin natin sila. Bakit naniniwala kayo na si Igsoon Felix Manalo last messenger of God? O yung tinawag ninyong anghel? Meron bang bababasa sa loob ng Biblia na si kapatid na Felix ay anghel? O mababasa ba ang pangalan ni kapatid na Felix sa loob ng Biblia? Sabi nila, hindi naman. Hindi naman mababasa ang pangalan ni kapatid na Felix sa loob ng Biblia na siya ay isang anghel at sugo ng Diyos. Pero implicitly daw, siya daw ang katuparan sa hula
So, ibig sabihin, hindi kailangan lahat babasahin ang mga terminology sa loob ng Biblia. Importante din yung ano yung ibig sabihin. Yung implicitly stated. Pero tayong mga Katoliko, hindi tayo naniniwala nung ginamit nilang mga bersikulo na si Ixon Felix Manalo ang katuparan. Interpretasyon lang nila yon, no? Mga kaibigan at mga kapatid. So again, no, babalik naman tayo sa pagsasabi na that's interpretation game lang, no? Parang laro lang, no? Laro-laruan lang sa pag-interpret pa, no? Dahil hindi tayo makaiwas sa pagsabi niyan dahil yan naman ang ugat sa hindi pagkakaisa nating mga Kristiyano ngayon sa mundo. Yung interpretation game. Yung ibang interpretation ng tao, ginawang ito ang tama. Sabi naman ng iba na nag-interpret sa Biblia, mali yan. Ito ang tama. So, ang resulta, ilang samahan na ngayon ang narehistro. No? Hindi ko na alam kung ilang samahan na ang narehistro sa gobyerno. No, nang dahil sa private interpretation. So ang katotohanan kasi very simple lang sa loob ng Biblia. Anong iglesia, anong samahan ngayon ang makabigay katibayan sa inyo na siya talaga ang natatag ng ating Panginoong Jesucristo nagpapatuloy hanggang ngayon? Iglesia Katolika, Apostolika Romana lang, mga kaibigan at mga kapatid. Yung balikan muna natin yung sinabi natin kanina na ang Iglesia ni Cristo tinawag ni Obispo Ignacio na Katolika. Sabi natin, iisa lang ang Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika. Hindi po dalawa. Kaya sinabi natin, kung kayo na nakikinig ngayon, mga Katoliko kayo noon, tapos sumiwalay kayo, umanib kayo sa Iglesia ni Cristo. So siguro ang nasa isip ninyo noon, kaya naakay kayo, umanib kayo sa Iglesia ni Cristo na natatag ni kapatid na Felix noong 1914, umanib kayo dahil noon, hindi nyo alam na itong Katoliko, ito ang tunay na Iglesia ni Cristo. Dahil nasa isip siguro ninyo, ang Iglesia Katolika at Iglesia ni Cristo ay magkaiba. Hindi po. Kung ating pag-aralan ng mabuti ang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi tayo makaiwas sa pag-isip na ang Iglesia ni Cristong tunay ngayon ay Katoliko rin. Dahil ang Iglesia ni Cristo at Katolika ay iisa lang. Base sa logic, no? Base sa reasoning, no? Sa pag-iisip na bakit Katolika ang Iglesia ni Cristo. Dahil noon merong naging obispo sa samahang ito na unang gumamit sa pagtawag sa iglesia na natatag ng ating Panginoong si Kristo na ito ay Katolika. Ibig sabihin, umabot ito sa buong mundo. Aabot ito sa buong mundo. O itong samahan na ito ay universal dahil ito ang gusto ng ating Panginoong si Kristo na ito ay lalaganap. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? At hindi naman sinabi sa Biblia na hindi ito pwedeng gawin ng isang obispo. At merong natandaan akong talata ng Biblia, pero hindi ko lang masabi ang exact verse, but I'm very sure na nasa Biblia ito. Yung sinabi na put a marks. Yung lagyan daw ng mga marka ang daan. Ibig sabihin, lagyan ng identifying marks. So, sa ating pangunawa na Katoliko, isa ito sa katuparan na ang Iglesia ni Cristo ay kailangang lagyan ng isa sa palatandaan nito, yung pagkakatolika niya o pagka-universal niya. At hindi lang yan, yung pagka-apostolik niya, ibig sabihin na ang tunay na iglesia ay talagang natatag ng ating Panginoong si Kristo at unang mga sakop nito ay yung mga apostol, kaya tinawag itong apostolika. Isa din yan, no? Ang pagka-apostolika na isa sa mga palatandaan. So, nakumpleto ito noong, if I'm not wrong, 1870. At ito igagamitin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na noong 1870 lang, no?
na officially called, no? Officially na pahayag ng Iglesia Katolika na ito ang official na descriptive name, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Meron pa daw iba daw na Katoliko na nag-object dahil hindi nila gusto. Pero hindi naman yan problema sa ating simbahang Katoliko dahil ang opisyal na tinig natin ay yung magisterium. Kung magsasabi ang magisterium na, okay, gawin natin itong opisyal na descriptive name sa ating simbahan, talagang paniwalaan natin ito dahil ang tunay na iglesia, ang tunay na magisterium, no, sa mundong ito, binigyan ng ating Panginoon Jesucristo ng kapangyarihan, no, sa pag-bind and loose, yung sa Mateo 18:18. Kaya ang ating iglesia pwedeng gagawa ng mga batas, di ba? Yung mga canon laws, ecclesiastical laws. At ito ay binding at valid. Kailangan nating respetuhan ang mga batas na ito. Dahil malinaw yan, no, sa talatang Mateo 18, versikulo 18, na ang tunay na simbahan, binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo sa pag-bind and loose. Yung pagbabawal at pagpahintulot, di ba, mga kaibigan at mga kapatid? So kung ating simbahan ngayon merong mga batas at saka yung mga hiningi ng mga faithful na magbigay tayo ng yearly thanksgiving sa kinikilala nating mga bayani sa ating pananampalataya, yung mga piyesta, for example. O kung mag-approve ang ating magisterium, talagang mag-approve din ang heaven, ang langit doon. Dahil anong sabi dyan, no, sa Mateo 18:18, ang ipinagbabawal at ipinahintulot ng tunay na iglesia daw niya, ipinagbabawal at ipahintulot din niya doon sa langit. No? Malinaw yan sa Mateo 18:18. Pero provided ang samahan na aangkin sa kapangyarihan nito, yung samahan na talagang totoong sinimulan o natatag ng ating Panginoon Jesucristo, dahil hindi naman lahat na mga samahan ngayon ang makaangkin na ito ay tunay. No? Halimbawa, papaano natin masabi na ang kay kapatid na Felix na Iglesia ni Cristo ay tunay? Na ang samahan na yan ay hindi man nagsimula noong 33 AD o the first century. So, sa anong taon ba na simulan ni kapatid na Felix ang Iglesia ni Cristo, no? Ay 1914 lang. Kaya na nag-celebrate sila sa ika-99 years ba to nila? 99 years ba nila yon, yung July 27, di ba? Nag-99 years nag-celebrate sila, di ba? No, mga kaibigan at mga kapatid. So, paano natin maisip na ang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix ay tunay na Iglesia ni Cristo na hindi man yan ang isa sa palatandaan sa tunay na Iglesia ni Cristo? Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo ay nagsimula noong 33 AD, unang siglo. At saka yung, for example, mga Seventh-day Adventists, paano natin masabi na ang kanilang samahan ay tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo na sa history nalaman natin na ang Adventists nagsimula noong 1844, kung hindi ko nakalimutan ang pitsa. 1844. Yung Jehovah's Witness, 1872. Tagal lang natatag ng Panginoong Jesucristo ang samahan niya. Mga kaibigan at mga kapatid. At saka yung sinabi natin na si Kristo ay sa hindi pa siya umakyat sa langit nang nabuhay siya muli, no, after his resurrection, di ba? May pinili siyang tao na ginawa niyang vicar niya o representative niya. Yun ay si Pedro. Dahil ang kanyang samahan kasi, pwedeng tawagin itong kingdom o kaharian, yung sa Mateo 16:18. Ang iglesia na natatag niya, may versikulo o talata ng Biblia na pwede ding tawagin kaharian ito o kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kapag kaharian, ang kaharian ay may hari, di ba? May king. At wala pong iba na masabi nating hari
o king sa kaharian niya, siya mismo ang ating Panginoong Kristo, ang hari. Kaya nga yung nilarawan natin si Kristo sa bata pa siya, no? Mga kaibigan, mga kapatid, yung pagka-ninyo niya noon, tinawag na siyang senior o di ba king. Dahil ang ating Panginoong Kristo po sa kaharian niya ang ating hari, ang ating king. Dahil king siya, kaharian kasi dapat isipin natin sino ang ginawa niyang prime minister sa kaniyang kaharian. Malinaw naman sa Biblia. Si Saint Peter naman ang ginawa niyang prime minister. Di ba yung sa Mateo 16:19 na sinabi niya kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking kaharian o iglesia, na kahit na ang kadiliman na hindi makakapanaig sa iglesyang ito. At ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian. At sino mang pahintulutan at kung ano ang ipagbabawal mo, pahintulutan at ipagbabawal din ko sa langit. So binigyan siya ng kapangyarihan. So kung ating unawain yan, especially kung binasa din natin ang Isaias Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23, yung bigyan ka ng susi, ibig sabihin ginawa kang prime minister, tatawagin kang ama. Basahin niyo ang Isaias 22, 20 hanggang 23. Yun ang mga halimbawa sa mga talata na ang bigyan ng keys of the kingdom, o susi ng kaharian, ginawa kang prime minister. Yung noon kasi sa Kingdom of David, may naging successor si David as king, yung if I'm not wrong, si Hezekiah, no? King Hezekiah. At during the time of King Hezekiah, no, yung naging successor sa kaharian ni David noon, meron siyang naging prime minister na nagngangalang si Shebna. At si Shebna, isang wicked prime minister, at ito ang halimbawa naman natin na kung meron tayong mga prime minister sa ating simbahan ngayon o mga popes na naging bad example, hindi yan bagong paglalarawan natin sa history. Dahil ang Diyos kasi kapag pipili ng isang prime minister, hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng magkasala o hindi na magkakamali. Kahit na sa 12 apostles, hindi sinabi ng Panginoon na ang kanyang 12 apostles ay hindi magkakamali sa personal na pag-iisip nila o sa mga gawain nila. So kaya nga, yung sa panahon ni panahon sa kaharian ni David na merong naging successor niya, si King Hezekiah, na during the time of King Hezekiah, merong naging prime minister na si Shebna. Tapos si Shebna ay isang hindi mabuting example o huwaran no si Shebna, no Prime Minister Shebna. So kaya pinalitan siya ni Eliakim. So anong mga salita ang ginamit diyan, no? Pag yung sinabi nating turnover of office, no? Ng kapangyarihan, no? Sabi diyan sa Isaiah 22:20 hanggang 23, yung kapangyarihan daw, yung katungkulan ni Shebna ay kunin sa kanya at ibigay kay Eliakim. Sabi diyan, yung key of the house of David na simbolo yon sa pagka-prime minister, ibigay na kay Eliakim. At sinabi na tatawaging ama ang hahawak na itong susi na ito ng kaharian. So yun, no? Si Eliakim ang naging prime minister noon, no? Sa Kingdom of David. At kung puntahan natin ang kaharian ng ating Panginoon Kristo, alam naman natin na ang kaharian ng ating Panginoon Kristo ay restoration ito sa Kingdom of David na nawala, di ba? Malinaw yan kung binasa ninyo ang Biblia, ang Church of Jesus Christ o Kingdom of Jesus Christ. Ito ang restoration sa Kingdom of David na nawala o na na-destroy noon, di ba mga kaibigan, mga kapatid? So sa Kingdom ni Jesus Christ, si Jesus Christ ang King. Ngayon, sino ang kaniyang Prime Minister? Malinaw sa Biblia kung sino ang binigyan yan ng keys of the kingdom.
At kung babasahin natin ang Revelation chapter 3 verse 7, alam naman natin na si Kristo ang may hawak ng susi. At yung humawak ng susi ay tatawaging holy o santo o banal, no? Revelation chapter 3 verse 7. At kung ating pag-aralan ng Biblia, yung paakyat na si Kristo sa langit, sino ang binigyan niya ng susi na yon na simbolo sa pagkapastor? Si Pedro. Kaya nga, sasabihin natin sa inyo ngayon sa ating palatuntunan na very clear no, sa Biblia na ang ginawang Prime Minister ng ating Panginoon si Kristo sa kanyang kaharian, no, unang Prime Minister na pinili niya ay si Pedro. So, yan, no, ating alamin na ngayon kung sino ang humahalili kay Simon Pedro bilang Prime Minister sa kaharian ng ating Panginoon si Kristo, dahil ang kaharian ng ating Panginoon si Kristo ay very matatag po ito at magpapatuloy. So kung walang Prime Minister, ibig sabihin na wala ang kaharian ng ating Panginoon si Kristo. So paano natin masabi na matibay ang kaharian ng Panginoong si Kristo kung ito ay nawala? So mga kaibigan, mga kapatid, dahil wala na po tayong oras sa susunod na ating palatuntunan, kung papayag pa rin ang Panginoon na magpapatuloy ang palatuntunan ito, ating ihayag sa inyo ang mga katibayan po natin kung sino ang humahalili kay Simon Pedro bilang tagahawak ng mga susi ng kaharian, na ibig sabihin ang pagka-primero ministro. At ating i-review kung bakit ang Prime Minister tinawag nating Santo Papa. Titulo ng Diyos yan, no, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, okay, sa pangalan na lang na ating mahal na ina, mahal na Virgen Maria, sa mga church officials natin, mga kaparian at ating mga obispo, ito na lang ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ang aking mga kaibigan, mga kapatid sa technical side, Danny Luda Taxilumba. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Fiesta, no? Bukas ng Dipolog. Radyo mo nationwide.